Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ilang buwan na lang ay manganganak na si Carmela, kaya hindi na siya pinayagan ni Idam na pumasok sa kumpanya. Pinagpahinga niya na lang ito sa mansyon dahil ayaw niyang ma-stress si Carmela sa mga problema ng kumpanya nila. Hindi naman malaki ang problemang kinakaharap ng kumpanya nila, pero dahil sa dami ng kailangang gawin ni Carmela, hindi na siya pinayagan ni Idam na magtrabaho na muna. Kaya si Mateo ang pansamantalang namamahala sa kumpanya. "Mommy, do you want apple? Ipagbabalat po kita," ani ni Santino. Napangiti naman si Carmela sa kanya ginulo ang buhok ng anak niya. Sa ilang araw niyang pagstay sa mansyon ay nakapag-focus siya sa mga anak niya. Hindi na rin siya nagreklamo nang sabihin ni Idam na mag-bed rest na muna siya hanggang sa makapanganak siya. Hanggat wala pa ang bagong member ng pamilya nila, itutuon na muna niyang atensyon at oras niya sa mga anak niya. Hindi man niya masasabi pero mahahati ng oras niya. Kailangan mas marami siyang oras sa baby nila kaysa sa mga kambal. "I'm fine, baby. Hindi naman ako nagugutom, pero pwede mo ba akong kuhanan ng yogurt?" Kumikinang pang mga mata ni Carmela sa pag-utos niya sa anak niya. Natawa na lang ang kambal sa kanilang ina dahil kakasabi lang nito na hindi nagugutom pero gusto ng yogurt. "We got you, baby," ani ni Sabrina sa kanya hinawakan ang tiyan ng mommy nila. Magkasamang nagpunta ng kusina ang kambal para kuhanan ng yogurt ang mami nila. Napahawak na lang si Carmela sa tiyan niya habang may matamis na ngiti sa labi niya. "Nararamdaman mo ba, anak, ang pag-aalaga sa'yo ng ate at kuya mo, pati na rin ng daddy mo sa tuwing umuuwi siya? We are so excited to see you, love. Excited na kaming makasama ka. Ang daming naghihintay sa'yo, love ko." Bakas ang excitement sa tinig ni Carmela habang kinakausap niyang baby niya. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ng kambal na may dalang 100 yogurt. Natawa na lang si Carmela pero madalas niyang nauubos ang mga gusto niyang kainin kahit na marami ito sa paningin niya. Akala niya hindi lang mauubos pero hindi niya namamalayan na naubos niya na. Mabubusog na si baby Calix niyan, wika ni Sabrina sa kanya binigyan ng yogurt ang kanyang ina. Ibinigay naman ni Santino ang kutsara. "Milk, mommy, you want?" tanong ni Santino. Umiling naman na si Carmela. "Sa gabi na yun, anak, para mabilis makatulog si mommy. Sabayan niyo kung kumain para may mas ganang kumain si baby Calix." Nanguha na rin ang kambal ng yogurt at sabay-sabay silang kumain. Napatingin si Carmela sa gawin ng pintuan nang biglang itong bumukas. Pumasok naman si Maria na marami na namang dalang groceries. Linggo-linggo ay nag-grocery to kahit na puno pang laman ng mga fridge nila. "Bumili ako ng mga fruits mo. Kumain ka, okay? May mga binili akong fruits mo noong mga nakaraang linggo. Nakita ko hindi mo pa nauubos. Hindi lang naman ikaw ang kumakain kaya ibigay mo sa baby mo ang makakabuti sa kanya." Saad ni Maria na hinihingal pa dahil sa mga bitbit nitong grocery bag. "Mommy, hindi naman kailangan mag-grocery palagi. Sa dami rin kasi ng binibili mo, hindi ko naman yun mauubos kaagad. Hindi rin naman kaagad nasisira dahil nasa fridge naman. Sayang naman kung itatapon ng mga yun. Anong gusto mong ipakain sa anak mo? Yung mga hindi na fresh? Hindi ko naman tinatapon yun. Ibinibigay ko naman sa mga katulong. Ang gusto ko ay fresh ang mga kinakain mo. Kaya every week akong nag-grocery." Hindi na lang umimik si Carmela dahil kahit napagsabihan niya naman ng biyanan niya, gagawin pa rin ito ang gusto niya kaya hinayaan na lang ni Carmela. "May avocado akong binili. Gagawa kita ng avocado na may milk at ice. Wait ka lang," ani pa ni Maria bago ito nagtungo sa kusina. Napangiti na lang si Carmela dahil simula nang malaman nilang buntis siya, hindi siya hinayaan ng mother-in-law niya. Alaga siya nito. Minsan si Maria pang naghihilot sa mga paa ni Carmela sa tuwing nalilate umuwi si Ida. "A life that everyone will dream. I'm really so lucky to have them." Mahinang usal ni Carmela.
Hanggang ngayon para bang hindi pa rin siya makapaniwala sa buhay na meron siya. Totoo ngang bilog ang mundo, hindi palaging nasa ilalim ka. Hindi pa rin palaging nasa ibabaw ka. Mommy, kailan po ba lalabas si Baby Calix? Tila excited nang makita ni Sabrina ang kapatid nila. Malapit na anak, 3 buwan na lang makikita na natin siya. Paano po nakapasok si Baby Calix sa loob ng tummy mo? Bakas ang pagtataka sa mukha ng anak niya. Hindi inaasahan ni Carmela na papasok yun sa isip ng anak niya. Hindi niyo maiintindihan, pero kapag lumaki na kayo, malalaman niyo kung paano ba nabubuo ang baby sa loob ng tummy ng isang mommy. Ibig po bang sabihin, sa tummy mo rin po kami nanggaling ni Kuya? Inosente pa ring tanong ni Sabrina. Of course, sa akin kayo galing. Marami pa kayong hindi maiintindihan. May mga bagay na hindi pa namin maipapaliwanag sa inyo. Okay? Lahat ng mga tanong mo ngayon, masasagot mo rin yan paglaki mo. Hindi alam ni Carmela kung paano pa niya sasagutin ang mga tanong ng anak niya. Sabrina, apo, huwag ka na munang magtanong tungkol sa mga bagay na yan. You will understand it when you grow up. Okay? Singit ni Maria nang lumapit na siya sa mga to. Ibinaba niya naman ang ginawa niyang milk avocado. Tikman niyo itong ginawa ko. Masarap yan. Pagmamalaki ni Maria sa ginawa niya. Naglagay siya ng milk avocado sa isang bowl at binigay niya yon kay Carmela. Thank you, Mom. Saad ni Carmela saka siya kumain. Palihim siyang ngumiti dahil satisfied siya sa ginawa ng mother-in-law niya. Gusto mo ba ang lasa? Tanong ni Maria. Tumango naman si Carmela. Hindi siya makasagot dahil may laman ang bibig niya. Bumawi ka ng kain ngayon. Ang sabi mo ay kulang pa sa kilo ang baby mo sa last ultrasound mo. Naging masalan ka kasi sa first and second trimester mo. Lahat ng kinakain mo sinusuka mo. Kaya wala ng nutrients na nakukuhang katawan mo. Lalo ng baby mo. Ngayong mas better nang nararamdaman mo, bumawi ka sa sarili mo. Kumain ka ng kumain. Tumango na lang si Carmela. Naalala niya na naman ang naging buhay niya noong first and second trimester. Pakiramdam niya sa bawat araw na lumilipas, para bang napakatagal. Gutom na siya pero wala siyang gustong kainin. Kung may gusto man siyang kainin, isinusuka niya rin kaagad yon makalipas ang ilang minuto. Wala siyang ibang hinihiling noon kung hindi ang matapos ng trimester na yon at makapanganak na siya. Ang sarap-sarap po pala, momila ng avocado na may milk. Pwede ko po ba itong kainin araw-araw? Papuri ni Sabrina. Siya talagang pinakamadaldal sa kanilang magkambal, pero noong nababalot pa ito ng takot, halos hindi siya makausap. Si Santino ang palaging sumasagot para sa kambal niya. Hindi rin maganda kapag araw-araw, mahal. Mas better kung paminsan-minsan lang dahil baka magsawa ka kung palagi mong natitikman. Sagot ni Maria. Ganun po ba? Sige po, dadamihan ko na lang ang kain ko ngayon. Napangiti na lang si Maria. Masaya siya sa tuwing nagugustuhan ng mga apo niya at ni Carmela ang mga ginagawa niyang pagkain. Samantala naman, salubong na naman ng kilay ni Adam habang nasa meeting sila. Nasa harap si Marky at nagpe-present ito. Walang ibang ginawa si Marky kung hindi ang kontrahin lahat ng mga gustong gawin ni Adam. Blanco lang naman ang mukha ni Sherman na nakikinig kay Marky. Para sa kanya ay parehong may punto si Adam at si Marky. Parehong makikinabang ang kumpanya sa mga plano nila. Bakit hindi na lang natin gawing pareho? Pareho namang maganda ang plano nyo para sa kumpanya. Sabat na ni Chairman. Kapag nasa trabaho sila ay pantay-pantay lang ang tingin niya sa lahat. Why don't we try my plan first, Chairman? Suggestion kaagad ni Marky. Napaismig na lang si Adam saka umikot ang mga mata niya dahil sa inis. Araw-araw na lang nasisira ang araw niya nang dahil kay Marky. Simula nang dumating ito sa kumpanya nila, feeling tagapagmana ang ikinikilos. Gusto nito ay siya ang nakakataas palagi. Siya ang kagalang-galang. Siya dapat ang unang batiin ng mga empleyado. Wala namang pakialam doon si Ida dahil hindi siya attention seeker. Hindi niya lang maiwasang hindi mainis, lalo na sa tuwing nagpapabida-bida si Marky. Tiningnan ni Chairman ang apo niya. Nakatingin lang si Ida sa hawak-hawak nitong ballpen habang pinapaikot-ikot sa mga daliri niya. Do you agree, Adam? Tanong ni Chairman kaya napatingin sa kanyang lahat.
Tinignan ni Adam ang mga kasama niya at naghihintay ang mga to ng sagot niya. Tinignan niya na rin si Marky na nakangising nakatingin sa kanya. Blanko lang ang mukha ni Adam. If that is what he wants, then give it to him. Tanging sagot niya. Natahimik ang lahat dahil tila ba hindi yun inaasahan nilang sagot mula kay Adam. Maging si Marky ay napataas ang kilay, pero napangisi rin. Don't worry, I won't disappoint you. Nakangiting wika ni Marky. Nanatili lang namang blanko mukha ni Adam saka siya lumabas nang matapos ang meeting. Adam, tawag ni chairman sa apo niya. Walang nagawa si Adam kundi ang tumigil sa paglalakad. Follow me to my office. Mauperidad na saad ni chairman. Tahimik lang naman sumunod si Adam hanggang sa makarating sila sa office ni chairman. Gusto mo ba ng tsaa? What do you want? Coffee or tea? Tanong ni chairman. Nothing. Ano bang sasabihin nyo? Hindi naman ako magtatagal dito dahil marami pa akong kailangang gawin. Tila masungit na saad ni Adam. Kung pwede ka namang sumang-ayon kanina, bakit pumayag ka pa? Pwede ka namang magsalita at sabihin ang opinyon mo. I agreed, Chairman. Ayaw ko ng gulo. Alam niyo naman siguro na hindi maganda ang relasyon namin ni Marky na yon. Hayaan niyo siya sa gusto niyang gawin. Kung mag-succeed man yung plano niya, then that's good. At the end of the day, this is our company. He can take this. Ano bang akala niya? Isa siyang tagapagmana? Natawa na lang si chairman saka siya napatango-tango. Well, you're right anyway. Mabuti naman kung hindi mo na inuunang init ng ulo mo. That's good to know. I am doing this for my family, not for anyone. Kung wala na kayong sasabihin, I will excuse myself. Tumayo na si Adam saka siya dire-diretsyong lumabas ng office. Napangiti na lang si chairman. Sana ay makalabas na rin si Ruel ng hospital dahil sigurado si Sherman na mas magiging maganda ang takbo ng kumpanya nila kapag nagsanib puwersa ang magpinsan. They both smart. Nang matapos si Adam sa mga trabaho niya ay maaga siyang umalis ng kumpanya. Nagtungo naman siya sa kumpanya nila ng mga kaibigan niya. Isa na rin sa mga malalaking kumpanya ang itinayo nilang business. Wala pa rin nakakaalam ng bagay na yon kung hindi silang magkakaibigan pa rin. Maaga ka yata ngayon? Tanong ni Marco nang dumating si Adam. Maaga lang akong natapos. Mas gugustuhin ko pang magstay dito kaysa doon lalo na kung ang unggoy na yun ang makikita ko. Natawa at napailing na lang si Arnold dahil palagi na lang bad trip ang kaibigan nila sa tuwing pumupunta ito sa kumpanya nila. Bakit ba kasi hindi mo na lang patalsikin? Dumating lang dun akala mo kung sino nang magaling. Ani ni Arnold. Pinag-cruise ni Adam ang mga binti niya sa kanya isinandal ang likod niya sa sofa. I realized that I need him. Hindi ko na kailangang mag-isip ng mga kailangang gawin sa kumpanya ni Lolo. Total, attention seeker lang din naman siya. Pakinabangan na natin. Siya ang gagawa lahat ng mga plano. Siya ang gagawa ng solusyon sa mga problema. Habang ako magfo-focus dito. Tingnan natin kung hindi siya magsawa. Mapapagod din yan. Ani yan ikinailing na lang ni Marco habang nakangisi. Matalino rin talaga ang kaibigan nila. Siya nga pala, kamusta na si Ruel? Hindi pa ba siya makakalabas ng ospital? Pag-iiba ni Arnold ng usapan habang may nginunguya ito. Hindi ko pa alam, pero ang alam ko he's doing okay. Malapit na rin siguro siyang lumabas. Sagot ni Adam. Paano na yan kapag bumalik na siya sa kumpanya? 3 na kayong maglalaban-laban. Natatawa at naiiling na saad ni Arnold. Tahimik lang naman si Adam na tila ba may malalim na iniisip. Wala ka bang balak sabihin sa pamilya mo ang tungkol sa business mo? Seryosong tanong ni Marco. Ewan ko pa. Balak mo pa rin bang bilhin ng kumpanya ng lolo mo? Tanong ni Marco. Napatingin na rin si Arnold kay Adam. Yun talagang balak ni Adam ang bilhin ng kumpanya ng lolo niya. Nanatiling tahimik si Adam, hindi sinagot ang tanong ng kaibigan niya. Matapos ang ilang buwan na pananatili ni Ruel sa ospital ay nakalabas na rin siya. Nasilayan na rin niya ang liwanag. Narinig ang maingay na paligid dahil sa mga sasakyan. Muling naramdaman ang pagtama ng init ng araw sa kanyang katawan. Hospital is so boring. I can't believe I made the hospital my home for 6 months. Ani ni Ruel habang nakatanaw sa labas ng bintana.
Pinagmamasdan ng paligid kung may pinagbago ba. Nang maipit sila sa traffic ay napaikot na lang ang mga mata ni Ruel. Ganun pa rin sa dati, traffic pa rin ang Metro Manila. Anas niya sa kanya isinandal ang likod niya sa upuan. Magpasalamat ka na lang dahil nabuhay ka pa. Gusto mo ba akong patayin sa nerbiyos? Ano bang akala mo sa katawan mo? Isang shield? Na-stress pa rin saad ni Amor. Ayaw na talagang balikan ang mga nangyari sa loob ng 6 na buwan. Ayaw niya nang mangyari ulit yun. Nakakatakot, nakakatroma. Naging musika niya ang bawat pagtunog ng mga machine sa tuwing binibisita niyang anak niya sa visiting hours. Sigurado ba kayong hindi niyo sinisisi si Carmela sa ginawa ko? Ni isang beses ba, hindi niyo siya sinisi? Napairap na lang si Amor dahil palagi na lang yung tinatanong ng anak niya. You can ask her kung sinisisi ko siya. Nagalit ako nung una, of course, pero wala akong sinabi sa kanya. Hindi ko naman siya nakausap kaagad dahil na-confine din siya. Hindi ko ipinaramdam sa kanya na sinisi ko siya. Ginusto mong iligtas siya. Choice mo yon. Ask her instead para makasigurado kang hindi ko siya sinisi. That's good din. Anas ni Ruel sa kanya inihilig ang ulo niya sa bintana at pinagmasdan ang dinadaanan nila. Siya nga pala, kamusta ang kumpanya? Si Idam na ba ang bagong CEO o baka siya na rin ang chairman? Ang gagong yun, maswerte pa rin dahil umaayon sa kanyang panahon. Tss. Galit ka kay Idam? Mabuti naman at hindi mo naisipang maghiganti na lang sa asawa niya. Kung tutuusin ay pwede mo na lang siyang panooring banggain ng sasakyan. Ani ni Amora. Natahimik ng ilang segundo si Ruel bago siya nagsalita. Kung nakilala niyo na si Carmela, sigurado ako malalaman niyo kaagad ang sagot. Mabait si Carmela. Alam ko na rin ang ibang pinagdaanan niya. May mga taong gusto siyang patayin kaya bakit ko naman papanoorin na lang na patayin siya. Kung mangyayari ulit yun at ako lang nasa tabi niya, uulitin ko pa rin ang ginawa ko. Seryosong sagot ni Ruel. Napapailing na lang si Amor. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. May gusto ka ba sa asawa ng pinsan mo? Do you like Carmela? Prangkang tanong ni Amor sa anak niya dahil ibang pag-aalala ng anak niya kay Carmela. Hindi naman sumagot si Ruel na kunwaring wala itong narinig. Hindi naman masisisi ni Amor ang anak niya kung nagkagusto nga ito kay Carmela. Nakilala na noon ni Amor si Carmela nung panahong buhay pa si Arian at alam niyang mabait talagang bata si Carmela. Siguro kung naagahan mo lang na umuwi mula sa New York, baka siya ang napangasawa mo. Si Sofia naman talaga dapat ang pakakasalan ni Idam dahil silang dalawang pinagkasundo. Hindi ko lang alam ang dahilan kung bakit si Carmela at Idam na ang nagpakasal sa huli. Because Carmela wants to take her revenge. Mabuti na rin si Idam ang napakasalan niya dahil kung nagkataong hindi silang dalawang nagpakasal, malaking gulo ang naghihintay. Sino mag-aakala na hindi nila alam na may mga anak pala sila? Napapailing pa rin hanggang ngayon si Ruel sa tuwing naalala niyang ginawa niya. Blessing in disguise na rin siguro ang ginawa niyang kasamaan noon laban kay Idam dahil nalaman nilang si Idam palang ama ng kambal ni Carmela. Sa mansyon ka ba dederecho o sa bahay na? Tanong ni Amor. Napaisip naman si Ruel kung saan siya uuwi. Buntis si Carmela ngayon at 3 buwan na lang ay manganganak na rin ito. Sa kondo ko, ayaw kong abutin pa kami ng init ng ulo ni Idam habang magkasama kami sa mansyon ni Carmela. She is pregnant at baka may stress pa siya sa amin. Ako na lang munang iiwas sa kanila. Inihatid naman na ng mag-asawa ang anak nila sa kondo nito. Hindi na muna kaagad bumalik sa kumpanya si Ruel. Binigyan niya na muna ng oras ang sarili niya dahil ang dami niyang hindi nagawa sa loob ng 6 na buwan. Ayaw niyang ikulong kaagad ang sarili niya sa mga papeles at dokumento na kailangan niyang basahin at pirmahan. Hahayaan niya na muna si Idam na gawin ang trabaho sa kumpanya. Nang malaman ni Carmela na nakalabas na si Ruel ay pinuntahan niya ito. Nakipagkita na lang siya sa restaurant sa first floor ng kondo ni Ruel. Dederecho sana si Carmela sa condo room ni Ruel pero iniisip niyang baka magselos na naman si Idam. Ayaw niyang siya ang maging dahilan ng pag-aaway ng dalawang magpinsan. Nang makapasok si Carmela sa restaurant ay napansin niya kaagad si Ruel dahil kumaway ito sa kanya. Inagahan niya ang pumunta para hindi maghintay si Ruel pero maaga pa rin pala itong nagpunta sa meeting place nila. Pinaghila ni Ruel ng upuan si Carmela. Thanks, ani ni Carmela saka siya naupo
Nakatingin lang si Ruel sa malaki ng tiyan ni Carmela. Akalain mo nga namang magkakaanak na ulit sila. Nang mawala ng malay si Ruel, maliit pang tiyan ni Carmela, pero pagising niya ay para bang bigla itong lumobo. Nagpaalam ka ba kay Idam? Alam niya bang ako ang pupuntahan mo dito? Tumango naman si Carmela. He knows. Sinasabi ko lahat sa kanya ng mga ginagawa ko. Saan ako pupunta at kung sinong kikitain ko. Bahagya na lang napataas ang kilay ni Ruel saka siya napatango. Napakaswerte talaga ni Idam sa asawa niya. Ano pa ba kasing sasabihin mo sa akin? Alaki-laki na ng tiyan mo kung saan-saan ka pa pumupunta. Paano kung biglang mapaanak ka dyan nang wala sa oras? Bakit ba ang titigas ng ulo ng mga babae? Medyo mahina niyang saad sa panghuli niyang sinabi. Pero narinig pa rin yun ni Carmela.